Narito ang mga headline news. Nagsimula na ang registration para sa nalalapit na 22nd Philippine Remnant Conference at Southeast Asia Evangelism Conference na gaganapin sa December 16 hanggang 18 sa Clark. Nagkaroon naman ng GRPCO Missionary Meeting noong October 28 at nitong November 5. Ayon sa biyaya ng Diyos, nitong nakaraang linggo ay maayos na natapos ang Mindanao Evangelism Ministry. At ang mensaheng ipinahayag ng nakaraang linggo ay, A witness who are thankful for the Feast of Ingathering. Mula sa Acts chapter 28 verse 30 to 31. Magandang araw, narito ang OLMC News. Nagsimula na ang registration para sa nalalapit na 22nd Philippine Remnant Conference at Southeast Asia Evangelism Conference na gaganapin sa December 16 hanggang 18 sa Clark. Sa December 16, Lunes, ay Remnant Leaders Retreat at ito ay gaganapin sa Hansarang Mission Church sa Taguig. Sa December 17, Martes, ay Philippine Remnant Conference na may temang Opportunity to Save 5,000 Tribes mula sa Acts chapter 11 verse 19 to 30. Nagaganapin sa Widows Hotel sa Clark, Angeles, Pampanga. At kinabukasan ng Miyerkules, December 18, ay Southeast Asia Evangelism Conference at ito ay may temang 237 Opportunity mula sa Acts chapter 1 verse 1 to 8. At ito rin ay gaganapin sa Widows Hotel sa Clark, Angeles, Pampanga. Ang registration fee para sa Remnant Leaders Retreat ay 700 pesos. Ang payment ay isasend sa BPI Savings Account sa account name ni Mary Grace Berbo. Ang pagre-register ay by church sa pamamagitan ng pag-click ng registration link at i-download ito para i-list ang mga a-attend. Makikita ang mga registration link sa ating mga group chat. Para sa registration fee naman ng Philippine Remnant Conference at Southeast Asia Evangelism Conference, ang 0 to 6 years old ay libre. Ang 7 years old hanggang senior high school ay 1,500 pesos. Ang college hanggang adult ay 2,000 pesos. Ang lahat ng Koreans bukod sa mga missionaries at ang kanilang pamilya ay kailangan mag-register sa headquarters. At mayroong penalty ng 500 pesos sa magpaparegister sa araw mismo ng conference. Ang last day ng registration ay hanggang November 30. Ang payment para sa PRC at Southeast Asia Evangelism Conference ay isasend kay Senior Deaconess Ivy. Ganon din ang pagre-register ay by church sa pamamagitan ng pag-click ng registration link at i-download ito para i-list ang mga a-attend. Makikita ang registration link sa ating mga group chat. Pagkatapos mag-fill up sa registration form, isasend ang registration form at proof ng payment sa registration team. Kung may mga concerns at katanungan kayo tungkol sa registration, maaari niyong kontakin ang registration team na sila Senior Deaconess Ivy Manavat, Mary Grace Panganiban, at CJ Mente. Patuloy nating isama sa ating mga panalangin ang mahalagang schedule para sa conference na ito. Nagkaroon ng GRPCO Missionary Meeting noong October 28 at nitong November 5. Noong October 28 sa Clark Juyong Church ay na-elect bilang President si Reverend Che Taeyong sa Manila election ng General Assembly Reformed Presbyterian Churches. At siya din ay na-elect bilang Vice President naman sa Philippine election nitong November 5. Patuloy nating isama sa ating panalangin ang kilusang ito para sa Philippine evangelization. Nitong nakaraang linggo ay maayos na natapos ang Mindanao Evangelism Ministry ayon sa biyaya ng Diyos. Sa unang araw ng ministry nitong Miyerkules, mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, ay klase para sa Midsaya PRTS at nagbigay ng forum message si Deacon Jenard at ibinahagi rin ang daan ng kaligtasan. Sa hapon ng alauna hanggang alas 3 ay ibinigay ang mensahe mula sa Westminster Confession of Faith, chapter 6 hanggang 7. Kinagabihan ng 6:30 hanggang 7:30 ay Rangaban Evangelism School at nagbigay muli ng forum message at ibinahagi ang daan ng kaligtasan ni Deacon Jenard.
Ganon din ang mensaheng ipinahayag kinabukasan ng Webes ng 10:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa South UP PRTS. At sa huling araw ng ministry ay klase para sa Matalam Evangelism School at parehong ibinigay ni Deacon Jennard ang mensahe ng forum message at daan ng kaligtasan. Nawa patuloy nating ipanalangin ang pagpapatuloy ng ministry na ito. At ang mensaheng ipinahayag nitong nakaraang linggo ay, A witness who are thankful for the feast of ingathering, mula sa Acts chapter 28, verse 30 to 31. Unang ipinahayag sa mensahe ay ang witness na nagpapasalamat sa lahat dahil tayo ay tiyak na mayroon ng kaligtasan. Ang pangalawa, ang evangelist na tinatamasa ang tipan ng Diyos at ine-enjoy ang 3 feasts, 3 incidents, at 3 covenant na pinangahawakan na si Kristo ay sapat. Sumunod na ipinahayag sa mensahe ay ang kumpirmasyon ng tipan na ibinigay sa Feast of Ingathering na matamasa ang with Emmanuel at oneness. At pang-apat, ang pagpapanumbalik na tunay na pasasalamat sa Feast of Ingathering. Huling ipinahayag sa mensahe ang pasasalamat sa devotion at suffering para sa gospel. Ipinahayag sa mensahe na kahit mahirap, patuloy kang magbigay ng debosyon para sa Ebanghelyo. Announcement. Ngayong araw, 11 a.m. ay adult at baby baptism worship. Kasabay nito ang sending worship para kay Deacon Jomar bilang OFW sa Dubai. Mamayang hapon ng alas 2 ay all pastor devotion worship offering. Simula November 1 hanggang November 30 ay registration para sa PRC at Southeast Asia Evangelism Conference. Sa November 11 hanggang December 5 ay pupunta si Senior Pastor Choi sa Korea para bisitahin ang main RTS at meeting kasama ang mga sponsors. Sa November 18 hanggang November 22 ay Regional Church Ministry sa Laniera at Santiago. Sa December 8, Linggo, alas 11 na umaga ay 2025 Church Worker at Department Minister Appointment. Sa December 11 hanggang December 13 ay Southeast Asia Mission Center Evangelism Camp sa Clark. Sa December 16, Lunes ay PRC Leaders Training sa Taguig Hansarang Mission Church. At sa December 17 hanggang December 18 ay PRC at Southeast Asia Evangelism Conference sa Clark. Sa linggong ito, nawa mapanumbalik natin ang tunay na pasasalamat na maging witness sa loob ng Feast of Ingathering. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.